Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga bilang 11, talatang 24 hanggang 30. Ito ang sinasabi. Lumakad na si Moses at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng tuldang tipanan. Bumawa si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang 70 matatandang pinuno ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moses. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na sila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo. Si Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh, kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patagbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun, ang lingkod ni Moses, bakit di po niyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moises at ang 70 pinuno na Israel ay nagbalik na sa kampo. Bago ko isulat ito, isip ako ng isip kung ano ang Tagalog ng insecurity. Kadalasan kasi, isinasalin natin sa Tagalog ang insecurity bilang kahinaang loob. Pero sa tingin ko, hindi ito eksakto dahil ang insecurity na nasa isip ko ay yaong kapag na-insecure ka dahil may ibang kasali, pero para sa iyo dapat puwera ka. Hindi naman iyon silos, hindi rin naman inggit. Ano po ba? Ano nga po ba sa Tagalog ang ganitong uri ng insecurity? Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay upang kami, O Diyos, ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy kong itinitaas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin. Paggalingin mo po sila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang iyong mga anak na nasunugan. Patuloy mo silang abutin din, O Lord. Ipagkaloob mo ang biyaya, ang mga pagpapala upang sila, O Diyos, ay makabangon dahil wala po silang ngayong matitirahan. Lord, sa panahon na sobrang init, Panginoon, ikaw ang siyang aming sandigan. Maglagay ka ng tulda, maglagay ka ng bubong sa aming mga ulo, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay hindi maiinitan. Ingatan mo po ang mga matatanda at mga bata at yung may mga karamdaman, Panginoon, upang hindi sila mapahamak sa sobrang init, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos,
Amen. Amen. Katakataka, wala tayong salin sa katagang insecurity. Sa halip, ang sinasabi natin ay nakaka-insecure ka naman. O kaya, insecure ka sa akin, ano? O kaya, huwag kang ma-insecure sa kanya. Ang katotohanan ginagamit natin ang salitang insecurity sa pag-uusap-usap natin kahit wala tayong tuwirang salin nito sa ating lingwahe ay napapahiwatig na hindi porke wala tayong salita para sa karanasan ito ay hindi natin ito naranasan. Sakit nating lahat ang insecurity, mga kaibigan. Sa iba't ibang anyo at ibang antas at iba't ibang panahon at iba't ibang tao o kahit pabagay, lugar, pangyayari o nakakatawa. Baka pati hayop, may insecurity tayo. Pakitanong nyo nga sa inyong kaibigan, mga kapatid, anong insecurity mo sa buhay? Kapag sumagot ng wala akong insecurity, ano? Malamang, iyan po ang insecurity niyan. Insecure siyang malaman ang insecurity niya. Nakakalungkot po, kasi kahit pa sa simbahan ay apektado ng insecurity. Huwag na po tayo lumayo, mga kaibigan. Huwag na lang natin pag-usapan ang relasyon ng iglesia at ibang mga relihiyon. Tingnan na lang natin ang mga sarili natin. Tayong mga tinaguriang taong simbahan. Tayong mga makakapanalig. Tayong mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Hindi ba totoong paminsan-minsan ay lumalabas ang insecurity natin sa isa't isa. At dahil parang lason ang insecurity, nakamamatay ito, mga kaibigan. May pumapatay nga dahil sa insecurity. Laiko, madre, pare, pastor, kahit obispo, walang exempted. May mga insecurities sa buhay, matatagpuan din doon. Ang samot-saring insecurities kasi meron din doong mga taong insecure. Kaya may mga close circle, mga cliques, mga sila-sila, pero meron din namang tayo-tayo o kami-kami lang. May mga kasali at may mga etsepwera sa grupo. Masakit, mahirap tanggapin, nakakalungkot, pero bahagi ito ng katotohanan sa kanyang paglalakbay dito sa lupa. Pero hindi naman nakapagtataka na maging sa loob ng simbahan ay may mga taong insecure. Bukod sa bahagi na ng kahinaan ng tao ang pagkakaroon ng insecurities, maging sa Biblia kasi ay may mga kwentong naglalantad ng insecurities ng ilang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng kaligtasan. Gaya halimbawa ni Joshua, tinawag ang 72 matatanda para bahaginan ng Espiritu ng Panginoon katulad ng tinanggap ni Moses. Ngunit ang dalawa, sina Eldad at Medad, ay pasaway. Hindi raw sila sumama. Gayunpaman, ayon sa kwento sina Eldad at Medad, na hindi naman pisikal na kasama ng 70 ay binahagi na din ng Espiritu ng Panginoon. Nasaksihan ng binata ang kanilang pagpapahayag at isinumbong sila nito kay Moses. Sawayin ninyo sila. Agad na payo kay Moses ng kanang kamay niyang si Joshua, anak ni Nun. Bakit
gusto ni Joshua na sawayan ni Moses sina Eldad at Medad. Aba, absent sila ng ipamahagi ang Espiritu ng Panginoon. Hindi sila sumama sa 70. Bakit kaya hindi sila sumama? Hindi natin alam. Pwede nating hulaan, pero ang mahalaga, kahit absent sila, ay pinagkalooban din sila ng Espiritu ng Panginoon. Binigyan din sila ng kapangyarihang magpahayag sa ngalan ng Panginoon. At ayos lang yon kay Moses. Sa katunayan, ayos na ayos. May gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita. Sinabi ni Moses. At mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Oo nga naman, kung nais ng Panginoong ipagkaloob din kina Eldad at Medad ang kanyang Espiritu, kahit hindi sila sumama sa 70, ano naman masama roon? Kabawasan ba iyon sa Espiritong tinanggap ng 70? Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Tanong ni Moses kay Joshua. Pero para sa kanya Joshua, dapat sawayin ang dalawang matandang iyon. Bakit kaya? Kayo po ang sumagot. Dahil alam kong minsan, may pagka-Joshua rin tayo, hindi ba? Pero, pareho ba tayo ng insecurity ni Joshua, mga kaibigan? O ang security natin ang yaong binabanggit ni Santiago, ang kawalan ng mga bagay na material. Subalit, ang mga kayamanan daw natin, ayon sa apostol, ay bulok na. Ang ating mga damit ay kinain na ng tanga. Pati na ang ating ginto at pilak ay kinalawang na. Ano pa sa sobrang insecurity natin? Mabawasan ng kahit kaunti man lang ang anumang mayroon tayo. Pinagmamalabisan na tuloy natin ang mga taong pinakikinabangan natin. Nakakapangilabot ang pahayag ito ni Apostol Santiago. Sumisigaw laban sa inyo ang lupa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumagapas sa inyong bukirin. Umabot na sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mag-aani na inyong inapi. Basta seguridad ang pinag-uusapan, kaibigan, gagawin natin ang lahat para mapasa atin o para huwag mawala sa atin. Nakakatakot makita ang pwede nating gawin kapag insecure tayo. Lalo na kapag tagtag tayo ng insecurity sa buhay. Pati mga apostol, mga kaibigan, hindi rin para exempted sa insecurity. Nang makita raw nila ang isang taong hindi nila kasamahan, pero nagpapalayas ng demonyo sa pamagitan ng pangalan ni Jesus, pinagbawalan nila siya. Sabi sa Ebanghelyo, ang kapuna-puna pa, ni hindi na nila kinonsulta mula ang may-ari ng pangalan Jesus. Sa pagbabasa sa Ebanghelyo, may implikasyon kang basta-basta na lang nila sinuway ang taong iyon. Mabuti naman at sinabi ni Juan ang totoong dahilan ng kanilang ginawa, sapagkat hindi natin siya kasamahan. Magandang alalahanin sa puntong ito na itong sina Juan at mga kasamang alagad mismo ay itinuturing ding mga taong labas o outsiders ng kanilang sariling lipunan. Kung anong husga sa kanila ng mundo, ay siya ring namang husga nila sa kapwa-tao. Anong karapatan nilang umasang tanggapin
at ituring ng mabuting ngayong pinagbabawalan nila ang iba sa paggawa ng mabuti dahil lamang sa hindi nila siya kabarkada o katrupa. Sa mundong inaasahan nilang kinikilala at tatanggap sa kanila sa ngalan ni Jesus, hinihiling ni Jesus sa mga alagad na ipagkaloob din ang gayong kabutihan sa iba. Hindi banta kay Jesus ang kabutihan ng mga wala sa hanay ng kanyang mga hinirang. Kung ang masidhing kaabalahan ni Jesus ay ang kabutihan ng lahat, kahit sinong nagsasagawa ng gawain ng Diyos ay kaibigan, kapatid, kakampi, kasangga, kamanggagawa. Para kay Jesus, basta paggawa ng kabutihan, kahit sino pwede. Parang huli na kasi pinagbawalan na nga nila Juan ang taong hindi nila kasamahan o katropa, pero nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan. Kung huli na nga para sa 12, sa atin hindi pa. Baka kasi may pinagbabawalan din tayo. Pinipigilan, sinasaway, hinahadlangan, o minamaliit, sinisiraan at baka pinagbabantaan sa paggawa ng mabuti dahil lamang sa hindi natin siya feel. No? Hindi natin siya feel. Hindi natin siya kauri. Hindi natin siya kabarkada o katrupa. Hindi natin siya type. Parang sinasabi rin ni Jesus na sa atin, huwag ninyo siyang ganyanin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Dapat kaibigan ang turing natin sa lahat ng mga gumagawa ng tunay na kabutihan kahit pa hindi natin sila kasamahan. Kakampi sila, hindi kalaban. Kamanggagawa sa ubasa ng Panginoon. Hindi karibal sa posisyon o karangalan. Ano ba ang tunay na kaaway natin, mga kaibigan? Ano nga ba ang totoong kalaban natin? Itinuturi rin sa atin ng Ebanghelyo na ang talagang dapat nating sawayin o pagbawalan ay ang mga nagdadala sa mga tao sa kasamaan. Ang mga ito ay maaaring mga tao o mga aspeto sa buhay natin mismo. May pagkamarahas pa nga ang pahayag ni Jesus tungkol sa mga taong ganito. Mabuti pa sa isang tao ang siyang bitinin ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala. At kung aspeto naman sa buhay natin ang hadlang sa atin tungo sa tunay na seguridad ng kabutihan, napaka-radikal din ang payo ni Jesus. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may 2 kamay ka na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mga paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may 2 paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo, kaibigan. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa 2 mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Nakakatakot, hindi ba, kaibigan? Pero hindi naman po pakay na Ebanghelyo na takutin tayo.
mas lalo rin naman pong hindi nito inaasahang gagawin nating literal ang pagtatali ng gilingang bato sa liig at pagtapon sa dagat ng taong sanhi ng pagkakasala o ang pagputol ng kamay sa paa at paglukit ng ating mata kung ito ang mga nagdadala sa atin sa kasalanan. Sa halip, kaibigan, pag-isipan natin mabuti sa dinadami-raming nating mga insecurity sa buhay. Na-insecure rin ba tayo na hindi makapasok sa langit? Nang gayon na lamang at gagawin natin ang lahat. Iwan ang masasamang kaibigan, tatalikuran ang masasamang nakaugalian, babaguhin ang paraan ng pag-iisip kahit pa mag-aral muling mag-isip. Mapabilang lamang tayo sa kaharian ng langit. Kung ano ang mga insecurity ng mga tao sa ating panahon. Pero baliwala sa kanila. Kahit buhay pa sila, ay sinusunog na ang kaluluwa nila sa impyerno. Kung paanong mahalagang makita at tanggapin ang ating kani-kaniyang insecurity sa buhay, importante ring matukoy natin at panindigan ang natatanging pinagmumulan ng ating buhay, ng ating tunay na seguridad. Pagiging kasapi ba sa isang samahan? Kayamanang material ba? Kapangyarihan ba sa ibabaw ng iba? O si Jesus? Kung si Jesus, mga kaibigan, hindi ka nag-iisa riyan. Marami tayo riyan, mga kaibigan. At huwag kang ma-insecure. Pwede ba? Manalangin tayo. Salamat po, Diyos, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway ang bawat nakikinig, Panginoon, ay hindi insecure sa mga bagay dito sa lupa. Kung hindi, ma-insecure sila, Panginoon, dahil baka sila ay hindi makarating sa langit o sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kami po'y patuloy na gumagawa ng kabutihan, sumusunod na sa iyong kalooban upang kami, O Diyos, ay makarating sa iyong kaharian, ang langit. Hindi po kami pupunta sa napakainit na lugar na ang impyerno. Panginoong Diyos, tanggalin mo po ang mga insecurity sa aming mga buhay. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming tanging Diyos na aming sinasamba. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin na kami ingatan mo sa aming mga gawain, sa paglilingkod sa inyo, sa aming kapwa, at sa aming pamilya. Panginoong Diyos, patuloy kong dinadalangin na pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at sila po iyong ingatan, gabayan, at tulungan sa anumang mga pangangailangan nila sa buhay. Kung meron mang karamdaman, O Diyos, pagalingin mo. Kung meron man silang pangangailangang pinansyal, pagkalooban mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.